Hello guys, what's up? So, meron naman tayong budol sa Shopee. So, ito portable monitor from Westino yung brand. And 15.6 to na may resolution na 2.5K ata yung advertise nila. So, ito na yung box mismo. Tinanggal ko lang yung yung wrap nito na cellophane. So, yung pangit lang sa kanila is hindi ito naka-bubble wrap. Ang daming tama ng aking karton. Ayan, makikita nyo. Ayan, tusok. Ayan, no. Then, so matotal, hindi po secure yung packaging nila. So, by the way guys, lalagay ko naman yung link sa description kung saan ko ito nabili. So, tignan natin. So, unbox na. Portable monitor natin. Yan, straightforward. So, ito yung bubungad sa'yo pagka open ng box. Medyo mahirap. So, ito yung padding, parang foam. And then, una natin makakita is yung monitor. Ayan, tatabi muna natin yung monitor. Dito muna tayo sa mga laman niya. Then, ito, manual. So, baka mabasa natin to dahil wala tayong idea sa monitor. So, may kasama siyang Type C to Type C. Parang display port din to. Ata. Ayan, pwede ko siyang gamitin for charging din. Para mag-power up din po yung monitor. Then, isang C to Type A na USB for charging siguro din to. So, ito sigurado for display to. Ito for charging lang to. Then, meron silang kasamang charging brick. Quick charge. 3.0. Ayan. Westino. Then, HDMI to mini display port. Yep. Oo nga. Ayan, no? Tapos, ito. HDMI. Then, meron silang freebie na stand. Ito. So, okay na to. Goods na to. May stand ka na. Pero may stand din yung cover niya. May cover din naman siyang Ayan. Then, okay. Pagyan na natin yung monitor. Tabi muna natin. So, ayan. Dito na natin lalapag. Okay, ito na yung monitor guys. Portable monitor. Ayan, meron siyang kasamang tawag dito, sleeve na magnetic. Okay, maganda. May pagkamak yung screen niya guys. Ayan. Tapos sa likod. Tsaka meron siyang mount. Pwede siyang ilagay sa wall mount. Pero usually pag ganito magaan lang naman to. So pwede yung stand. Okay lang naman siguro ang stand dito. Tsaka magnetic tong cover niya guys. Tatanggal to. Nahihirapan ako. Ayan, magnetic yan. Hop. Hop. Ayan. Tatanggal yan. So, ayan lang. So, ito yung monitor. So, manipis lang siya guys ha. Ayan. Sobrang nipis. So, sa likod, so may speaker siya. Ito. Dalawang stereo speaker. And HD. So, siya nga pala guys, 144 Hz to. 2.5K na resolution. Bilis na siya So, ito sa gilid, yung mga ports niya. Meron siyang audio jack, combo to. Tapos, yung para sa menu.
nakikita. Hindi mag-focus. Ayaw mag-focus, guys. Ayan. Op. Ayan. So, ito, menu. Volume and up and down na din to. Tapos, ito yung power button. Sa kabila, so, isang USB-C na for charging. USB-C for display. At saka isang mini HDMI. Ayaw mag-focus. Okay. Uy. Oh, so, basa yun, guys. Medyo ayaw mag-focus eh. Op. Op. Ayan. Ayan yung mga ports niya. Takat ko muna to. Isa-set up ko muna. Papakita ko sa inyo yung ano niya. Kung gumagana ba siya. Kung goods ba. Kung mai-recommend ko ba, guys. So, yun lang for this unboxing for this monitor. Thank you. So, ito na yung initial setup natin, guys. Ito yung portable monitor. Naka-connect siya sa laptop ko. So, sa pagkasaksak ko, naka-on naman siya. Gamit ko yung C2 power adapter niya dito. Yung gamit ko sa power. So, mini HDMI to HDMI dito. Naka-connect sa laptop. Meron lang ako napansin, pagkasaksak ko, hindi kita dito yung taskbar. Tulad dito. Kasi dapat kita din yan eh. Magre-reflect lang yung taskbar tapos yung wallpaper ko. So, dito wala. So, yan. May issue na tayo dito sa monitor nito. Ayan. Then, before nyan, so, yung menu niya na dito sa gilid. So, press nyo lang. Press. Tapos, ito lalabas na yung parang menu niya. So, may brightness tayo. Pwede natin yung kalikutin kung kayo na magtimpla kung anong gustong color nyo. Tapos, next is yung sa image, aspect ratio. So, kakalikot natin yung mamaya kasi hindi nga kita dito yung taskbar. Dito, katulad dito sa laptop ko. Then, nawala. Wait lang. Brightness. Wait. Ayan. So, aspect ratio, then color temp. So dito pwede rin timplahin yung kulay. Kaya na bahala. Ito yung ayan o. Then next is yung OSD or itong menu na to pwede nyo itong i-transparent nyo or transparency, malabo o medyo malabo. So ito kinalikot ko na. Ay nawawala. Ayan. Then dito naman tayo sa reset. So, ayan power. Siya nga pala, kailangan yung manual na i-auto nyo yung HDR mode. So, sa pagka-default naka-off to. So, kailangan yung i-auto para gumana. Siya nga pala, meron akong issue na pansin dito. Trinay ko to sa Xbox console ko. Hindi siya compatible yung HDR mode. Ewan ko ba kasi 2K lang or sa 4K, lang siya, gumagana sa 4K. So, 2K lang to na kasi monitor. Then press nyo lang, then ayan na tapos dito naman is pwede nyo i-on yung freezing, volume pwede nyo i-off, tapos source yun, ayan. So HDMI chinek ko na guys yung yung sa aspect ratio. So meron talagang problema, kinalikot ko na dito sa Nvidia control panel, pwede mo siyang i-adjust pero may black bars ka nakikita. So for example, ayaw talaga niya mag full screen. Kinalikot ko na dito sa option niya sa display, kung saan nag-search na ako pero ayaw. So trinay ko i-manual yung yung dito sa aspect ratio talaga dito sa monitor. Ayan. So ito naka-auto to. Tapos lipat natin to ayan na 4x3, so hindi pa rin kita. Then dito naman tayo sa 16:9. So mapapansin nyo meron na siyang black bars dito sa ibabaw. Ayan, meron na siyang black bars dito sa ibabaw yung 16:9, pero hindi pa rin kita yung taskbar dito katulad sa desktop. So meron tayong problema talaga dito sa monitor guys. So
So kung nagpaplano kayong bilhin to, so mag-isip-isip kayo. Siguro yung mga 1080p okay lang siguro kasi ito 2.5K to eh, hindi to siya sakto 2K siguro kasi 15.6 inches to eh. So naglaro ako, nakita ko din na hindi kasya dito, lahat di fit sa screen. Pero mas okay na siguro tong 16:9 na aspect ratio kasi konti lang yung bawas dito sa ilalim kesa sa yung sa auto or 16:10, sobrang stretch talaga siya pataas. So bale malaking portion dito sa ilalim na hindi kita sa ano sa screen pag maglalaro kayo, so bale putol talaga sa ilalim. Ayan na yung issue sa monitor na to at kinontak ko na si seller. So hindi siya ganong responsive kasi overseas to eh. So ilalagay ko na lang talaga sa ibabaw yung description link kung saan ko nabili. So yun lang yung parang first impression ko dito sa monitor. Actually okay siya, pero ito lang talaga may issue sa aspect ratio. Pero maganda naman siya yung build quality. Tsaka 144Hz tapos 2K resolution. So may konting compromise nga lang ito. Tsaka wala na rin akong planong i-return to kasi hassle na eh. Tapos hindi pa sure na i-refund ni seller kasi hindi nga masyadong nagre-respond sa mga reklamo ko sa sa Shopee. Nag-chinat ko siya. So ayun na. So ayun lang po. Thank you.